Mga kwento ni Felmo. Hello, Sir Seth. Maging sa mga masusugid na mga kagiliw, tawagin niyo na lamang akong Santino, Tubong Samar. Noon pa man ay mahilig na akong makinig sa mga kwentong kababalaghan, tulad na lamang ng mga aswang, engkanto, multo, at iba pang uri ng mga nilalang o elemento. Dahil nga sa pakikinig ko ay naengganyo akong ibahagi din sa channel mo itong aking karanasan kasama ang aking ama at ang aking tiyo Berting. Dekada 90 nang mangyari ito. Apat kami magkakapatid at ako ang sumunod sa panganay. May asawa ng kapatid ko na mga panahon na ito, si Ate Elvira, at nasa Karatig Barrio sila naninirahan. Noong mga panahong yon ay may handa ang gaganapin sa bahay ni Ate Elvira. Karawan na kasi ng asawa niyang si Kuya Mando at kasabayan nito ang panganay nilang anak. Saktong ika-7 taong gulang na ng pamangkin ko kaya't napagplanuhan nilang maghanda at imbitahin ng ilan sa mga kamag-anakan. Hapon pa lang ay pinapunta na kami ni Ate Elvira sa bahay nila para tumulong magkatay ng baboy at maghanda ng pagkain. Nang sa ganoon kinabukasan ay handa na ang lahat kapag dumating na mga bisita. Kakauwi ko lamang ng hapon yung galing sa trabaho. Kaya't sinabi ko sa mga magulang kong mauna na silang pumunta sa bahay ni ate. Susunod na lamang ako mamaya-maya kapag nakapagpahinga na. Sumigunda naman ang kapatid kong si Esther. Sinabi niya sa aming inang sasabay na lamang siya sa akin mamaya noon. May tatapusin pa daw kasi siyang gawain at hindi yun pwedeng ipagpaliban. Pumayag naman ang aming ina't nagwikang siguraduhin lang daw namin na susunod kami. Kailangang umano ng tulong ni Ate Elvira noon. Maraming bisita ang darating bukas kaya't dapat ay nakapag-asikaso ng lahat bago sumikat ang araw kinabukasan. Pag-alis nila ay nagpahinga lamang ako ng ilang minuto. Pagkatapos ay naglinis ng katawan at nagbihis para pumunta na sa Karatig Barrio. Matapos kong magbihis ay tinanong ko si Esther kung tapos na ba siya sa ginagawa niya. Umiling naman ito at sinabing hindi pa. Maghintay lamang daw ako at saglit na lamang ang ginagawa niya noon. Nagpaalam na lamang akong lumabas at sinabing tawagin niya na lamang ako kapag tapos na siya. "Oh, bihis na bihis ka. Saan yung lakad natin?" Tanong ni Tio Berting na makita niya ako sa labas ng bahay. Sinabi ko sa kanyang pupunta kami ni Esther sa bahay ni Ate Elvira na may handaan na gaganapin kinabukasan. "Ganun ba? Si Papa mo nasaan?" Naroroon na tiyong kanina pa. Teka, hindi ka ba niya sinabihan? Narinig ko kasi siya kahapon na pupuntahan ka pa para ayain eh. Magkakatay kasi mamaya ng baboy. Umiling si Tio Berting at sinabing hindi. Wala daw kasi siya sa bahay kanina at ng mga nagdaang araw kaya't hindi pa sila nagkausap ni Papa. Sabay na tayo pumunta, tiyong. Magbihis ka na. Hintayin kita dito. Sabay-sabay na tayong tatlo ni Esther pumunta sa bahay ni Ate Elvira. Sige. Dadalian ko na lang magbihis para makasabay na ako sa inyo. Pag-alis ng tiyuhin ko ay sakto namang pagdating ni Aling Soledad. Hinanap niya ang aking ina't may importante siyang sadya dito. Sinabi ko sa kanyang wala si nanay dahil sa may pinuntahan ngayon. Maluha-luha at malungkot ang mga matang tumingin lamang sa akin ng matanda noon. Bakit po, Aling Soledad? Ano yung kailangan nyo kay Mama? Tanong ko sa matanda. Pakiramdam ko kasi ay may mabigat siyang dinaramdam base na rin sa pananalita at kilos niya. Ay naman sa matanda, manghihiram daw sana siya ng pera sa nanay. Na-ospital kasi ang anak niyang si Melanie at hindi makalabas dahil kulang sila ng pambayad noon. Tinanong ko kung anong nangyari kay Melanie. Huminga ng malalim ang matanda at malungkot na sinabi nitong,
nakunan ng anak niya. Nakunan po. Kailan lang nakita kong maayos naman yung kalagayan ni Melanie ah. Paano po siya nakunan? Pilit ang ngiting tumugon sa akin ni Aling Soledad. Malakas umano ang kutob nila na inaswang umano noong nakaraang gabi ang anak niya. Kaya ito nakunan. Kung alam niya lang sanang mangyayari yun sa kanyang anak, hindi sana'y pinigilan niya itong umuwi sa bahay nito o kaya naman pinasamahan niya na muna sa mga kapatid. Mag-isa lang kasi umano ito sa bahay nung gabing mangyari ang pagbibiktima ng aswang dahil nasa trabaho ang asawa niya. Aswang ho? Naniniwala kayo sa ganon? As usual, Sir Seth, isa ako sa may hindi naniniwala sa ganon. Kaya kahit na ano pa man ang naririnig kong usap-usapan tungkol dito, lihim ko na lamang na pinagtatawanan. Para sa akin noong mga panahon na yon, hindi totoo ang aswang. Pakulo lamang ng mga matatandang mahilig magpapaniwala sa mga pamahiin at sabi-sabi. Pinahiram ko si Aling Soledad ng pera. Hindi dahil naniniwala ako sa sinasabi niya, kundi naawa ako sa kanya at sa kababata kong si Melanie. Isa pa, may natira pa naman sa sahod ko kaya't yun ang inabot ko sa matanda. Kako, bayaran niya na lamang kapag nakaluwag-luwag na siya. Umalis din naman siya kaagad matapos magpasalamat nun. O ano, tapos na ba yung kapatid mo sa ginagawa niya? Tara na, umalis na tayo at baka abutan na tayo ng dilim sa daan. Ayan ni Tio Berting nang nakabalik na ito. Habang naglalakad kami papunta sa karatig baryo na yon, nabanggit ko kay Tio Berting ang tungkol sa anak ni Aling Soledad. Sinabi ko sa kanyang inaswang daw ang anak ng matanda kaya nakunan ito. Ikaw, Tiyong, naniniwala ka ba sa aswang? Abay, oo naman. Naniniwala ako nun. At sa iba pang mga kababalaghan. Bakit ikaw? Huwag mong sabihin sa akin hindi ka naniniwala. Humiling-iling ako't sumagot sa kanyang hindi nga. Hanggat hindi mismo nakikita ng dalawang mata ko. Natawan na lamang ang tiyuhin ko't nagwikang baka hindi ko daw kayanin oras na makakita ko ng aswang. Baka biglang bumahag ang buntot ko at magtatatakbo nun. Nako, Tiyong, ako pa. Kahit ibalandra mo pa sa harapan ko yung aswang na sinasabi nila, hindi ako matatakot. Aba, hindi yata ito pinalaking duwag, no? Pagmamayabang ko pa. Pagdating namin sa bahay ng kapatid ko, abala ang mga magulang ko sa pag-aayos ng gamit at pagbalat ng mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Tumulong na ako sa paglilinis at pag-aayos ng mga gamit nun. Noong umpisa ng katay ng baboy, pinuntahan ko na ang aking ama't si Tio Berting. Pero sa kakamadali ko maglakad ay hindi sinasadyang may nasagi akong tao nun. Kagad na humingi ako ng tawad gawa ng hindi ko naman sinasadyang masagi ito. Nang tingnan ko ang taong nasagi ko, si Erwin pala yun, kaanak ni Bayaw. Pasensya ka na par. Hindi ko sinasadyang masagi ka. Ano kasi? Hindi ko na natapos pang sasabihin ng bigla na lamang akong sinamaan ng tingin ni Erwin. Sabay alis nun. Nabastusan ako sa ginawang yun ng kamag-anak ni Bayaw. Ayos lang kahit hindi siya magsalita, walang problema. Pero yung sinamaan ako ng tingin, nakakapang-init ng ulo nun. Nakabusangot ang mukha ko nang lapitan ko si tatay at ang tiyuhin ko. Tinanong naman ako ng aking ama kung ano ang nangyari sa akin. Bakit mukhang Biyernes Santo umano ang pagmumukha ko noon? Tiningnan ko siya at sinabing nababadtrip lamang ako doon sa lalaking nasagi ko. Nakakainis nga eh. Akalain mong samaan ba naman ako ng tingin? Yan mo na. Baka wala sa hulog ang taong nasagi mo. Huwag mo nang patulan. Hindi na nga ako umimikpat, tinulungan ko na silang magkatay ng baboy. Maya-maya pa ay kinalapit ako ni Tio Berting at tinanong kung kilala ko ba raw ang lalaking nakatayo malapit sa pintuan ng bahay. Ngayon niya lang raw kasi nakita ang taong yon.
Sinundan ko ng tingin ng taong tinuro niya at sinabing kilala ko yon. Si Erwin, ang kamag-anak ni Bayaw. Pero yung kasama niyang lalaki ay hindi ko kilala. Bakit yung may problema ba? Wala naman, sagot niya at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Nakilala ko si Erwin nung minsang dumalaw siya sa bahay ni Ate Elvira at nagkataong din pumasyal ako noon sa bahay ng kapatid ko. Nang sipating ko si Erwin ay napansin kong kakaiba siya kung makatitig kay Tiyo. Para siyang may lihim na galit sa tiyuhin ko. Pero agad din namang ibinaling sa iba ang tingin niya nang mapansing nakatingin ako sa kanya. Anak, tingnan mo nga yung ginagawa mo. Hindi sa kung saan-saan ka nakatingin. Mamaya masugatan ka pa, sabi ni Papa. Inutusan ako ng aking amang ilagay na muna sa kusina ang mangkok na may lamang dugo nun. Mamaya niya lang raw yun lulutuin kapag tapos na kaming magkatay. Kinuha ko na nga ang inabot niyang mangkok at dinala sa kusina. Sandali, anong gagawin ko dito sa dinuguan? Tanong ng aking ina matapos kong ilagay sa lamesa ang mangkok. Diyan lang yan, ma. Si Papa na raw ang magluto niyan mamaya. Pagkatapos nun naglakad ako palabas ng bahay. Nung nasa pintuan na ako ay sandali akong tumigil sa paglalakad. Gawa ng muli ko na namang nakita si Erwin na nakatitig kay Tio Berting. Pero sa pagkakataong yon ay nasa gilid na siya ng bakura nakatayo. Panay ang pagsinghap niya at para bang hindi siya mapalagay sa kinatatayuan. Habang mayat maya ang pagtitig niya sa tiyuhin ko. Nung tingnan ko naman si Tio Berting ay panay ang pag-ubo nito na wari ba'y hinihika siya at kinakapos ng hininga. Dahil sa ginawang pagtitig na Erwin sa tiyuhin ko, ay hindi ko na napigilan ang sarili at nilapitan na siya para tanungin kung bakit gano'n na lamang kung titigan niyang tiyuhin ko noon. Pero bago pa man ako makalapit dito, ay nakita ko itong nagmamadaling umalis sa kinatatayuan at lumapit sa iba pa nilang kaanak. Alam mo yung parang natunugan niya yatang lalapitan ko siya. Dumiretso na lamang ako noon sa pinagpwestuhan ni Tio Berting at ng aking ama. Tiyong, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ko nang mapansin kong mayat maya ang pag-ubo nito at pagtapik ng dibdib niya. Saglit na inabutan ko siya ng maiinom na tubig. Naisip kong baka nangangati lamang yung lalamunan niya. Matapos uminom ni Tio ay nagwika siyang mukhang sinumpong na naman daw siya ng hika nun. Pambihira! Ngayon pa talaga kung kailan may handa ang gaganapin bukas. May dala ka bang gamot dyan? Uminom ka para hindi ka na ubuhin. Sagot naman ni tatay. Saglit na hinimas ng tiyuhin ko ang batok niya at nagwikang yun ang araw ang problema. Hindi siya nakapagdala ng gamot. Nakalimutan niya kaninang bitbitin sa kakamadali. Di bale, inom ko na lang ng tubig. Mawawala din naman tumamaya. Mga bandang alauna, mahigit nun. Tapos na kami sa ginagawa. Ako na ang nagsalin sa lalagyan at sinabihan ko na si Tio Berting na magpahinga na. Dahil kanina pa siya panay ubo ng ubo. Santino, kunin mo na yung dinuguan sa kusina at lulutuin ko na para makakain na tayo. Utos ni Papa sa akin. Sinunod ko ang utos niya at muling pumunta sa kusina noon. Pagkarating ko sa kusina, laking pagtataka ko nang wala na sa nilapagan ko kanina ang dugong nilagay ko. Sinong kumuha ng mangkok dito? Tanong ko pa at hinanap ng mga mata ang mangkok na nilagyan ko ng dugo noon. Baka kasi may naglipat lang. Pero nakailang minuto na ako sa paghahanap. Wala akong mahagilap. Dito ko lang nilapag yun eh. Hindi talaga ako maaaring magkamali. Sambit ko pa sa sarili ko. Kakamot-kamot sa ulo na bumalik ako kay Papa. At sinabi sa kanyang hindi ko na mahagilap pa ang ipinapakuha niyang dugo noon. Ano? Paano nawawala? Itanong mo sa mama mo at baka siya yung nagligpit. Sinabi ko kay Papa na naitanong ko na ito kay Mama.
Pero ang sabi ni Mama ay hindi niya alam kung bakit wala na sa pinaglapagan ko kanina ang mangkok. Ang akala nga ng aking ina ay kinuha ko na kanina sa kusina dahil wala na yon. Anak nang, sino namang kumuha nun? Sadali, ikaw ba, pumunta ka ba sa kusina at nakita mo ba yung mangkok na nilagyan ng dugo? Tanong ng aking ama sa kaanak ni Kuya Mando na si Alberto nung napadaan ito sa harapan namin. Umiling si Alberto at sinabing hindi pa naman siya nakakapasok sa kusina. Abala din siya sa pagtulong na maghiwa ng mga pangsahog doon sa harapan ng bahay. Bakit niyo po natanong, Mang Nonoy? Diretsahang sinabi ng aking amang nawawala ang mangkok na may lamang dugo nun. Lulutuin pa naman sana niya yun para makakain na muna bago umpisa ng pagluluto ng mga uulamin para sa kinabukasan. Kumunot naman ang noo ni Tio Berting nang tingnan ko siya at sinabihan ng aking amang hayaan na lamang daw yon. Habang nagsasalita siya ay panay ang sulap niya kay Erwin. Pambihira naman talaga oh. Pati ba naman yun papatusin ng mga halangang kalamnan? Sambit ni Papa. Yung akala mo may pinapatamaan. Noong tingnan ko naman si Erwin ay napansin kong nagpupunas siya ng bibig na para bang kakatapos nilang kumain. Tumingin ito sa gawin namin ng nakakaloko. Hindi ko nagustuhan ang tingin yun ng lalaki kaya't akmang lalapitan ko na sana siya para kumprontahin. Mabilis na hinawakan ni Tio Berting ang kamay ko at sinabihan akong huwag nang lapitan si Erwin. Ang mabuti pa ay tulungan ko na lamang umano sila para matapos na. Pero Tiyong, kakabadrip eh. Ang yabang kong makatingin. Papayag na lang ba kayong basta-bastang tingnan na lang ng ganun? Diyos mi ka namang bata ka oh. Hayaan mo na. Aniya, at inutusan ako. Banas na ako ng mga sandaling yon. Nawawala na nga ang dugong lulutuin ng papa ko. Tapos may titingin pa sa amin ng napakasama. Nakakabadrip. Pasalamat lang talaga ang taong yon dahil kung hindi ako pinigilan ng tiyuhin ko, tiyak magkakagulo. Halika na rito. Huwag kung saang-saang nakatingin yung mata mo. Wika ni Tiyo. At hinatak niya ako papalapit sa mga nakaimbak na karne. Inutusan niya akong ilagay na ang karne sa lamesa kung nasaan ang aking ina para maumpisa ng lutuin. Naagaran ko namang sinunod. Pero noong malapit na akong matapos sa ginagawa, napansin kong sa kapatid ko namang si Esther nakatitig si Erwin. Abala si Esther sa ginagawa niya, kaya't hindi niya napansin ang ginawang pagtitig ni Erwin noon. Hindi ko nagustuhan ang pamamaraan ng pagtitig nito sa kapatid ko. Kinikilabutan ako at naninindig ang mga balahibo ko sa buong katawan. Daig niya pa ang nag-adik. Halos lumuwa ng mga matang namumula na akala mo bilas ang ista't sunod-sunod ang paglunok ng laway. Kadiri naman ang taong to. Bakit siya nakatitig ng ganyan? Tanong ko sa sarili. Mas lalo pang uminit ang ulo ko nang makita ko nga akmang hahawakan na ng lalaki ang tiyan ng kapatid ko noon. Pakiramdam ko ay nag-akyatan na ang lahat ng dugo ko sa ulo. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili. Nilapitan ko si Erwin at walang sabi-sabing inihambalos sa kanya ang bitbit kong malaking palanggana. Gigil na gigil kong pinagmumura ang lalaki at pinagsabihan ng kung ano-ano habang walang tigil sa paghambalos nun. Marahil ay nagulat si Erwin sa ginawa ko. Gawa ng hindi siya nakapanglaban kaagad. Kahit na bumulagta na ito sa lupa, tuloy pa rin ang ginagawa kong paghambalos sa kanya. Nagsipaglapitan naman sa amin ng mga taong naroroon at inawat ako sa ginagawa ko. Nang maawat na ako, saglit akong natigalgal nang makita kong mabilis na nag-iba ang mga mata ni Erwin noon. Para yung mata ng ahas na kulay pulang nagbabaga. Mabilis lamang yun, Sir Seth. At sa tingin ko ay ako lang ang nakapansin o nakakita noon. Pinagmumura ako ng aking ama at halos kalad ka rin niya na ako palayo. Si Erwin naman ay tinayo na ng mga kaanak nito. Tinanong kung ayos lang ba
Nawari ba'y ito pang dihado. Anak ka ng... Ano bang kinakain mo't bigla mo lang sinugod yung taong yun, ha? Sabi ni Papa. Sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko bago ko sinugod si Erwin. Maging ang pag-iba ng mga mata niya. Parang hindi naniwala si Papa sa sinabi ko. Pero si Tio Berting ay seryosong sinabihan ng aking amang huwag na akong pagalitan nun. Totoo talaga yung sinasabi ko, pa. Hindi ako gumagawa-gawa ng kwento lang. Tama na, Santino. Mahiyahiya ka naman sa kapatid mo at sa bayaw mo. Pero kasi... Hindi ko na naituloy pang sasabihin. Dahil seryoso na nagsalita ang Papa. At mariin na ang boses niya nang magsalita nun. Hindi ka siyang nagpipigil lamang siyang magalit. Hindi tayo nandito para mag-away-away, ha? Nandito tayo para tulungan ng kapatid mong mairaos na maayos ang gaganaping handaan bukas. Wika ni Tiyong. Para mawala nang ang inis ko ay nag-inuman na lamang kami ni Papa. Si Tio Berting naman, ayaw uminom. Uuwi daw siya para makainom siya ng gamot dahil nag-uumpisa na namang sumusumpong ang hika niya. Si Alberto ay sumama sa umpukan namin at nakitagay na rin ang alak. Nung nasa kasarapan na ng inuman, hindi ko na napansin si Erwin. Mukhang nagtago na yata yung mokong. Sa paglipas ng mga oras, madaling araw, sa tingin ko ay nasa mga pasado 2:00 mahigit na yon. Nang mag-ayang umuwi na si Tio Berting. Kukunin niya lang raw ang gamot para makainom na siya bago pa lumala o magkaroon ulit siya ng hika nun. Babalik din kami ng mga bandang 5:00 ng umaga para tumulong ulit sa gawain. Tumango naman ang aking ama at sinabihan akong samahan ko sila. Hindi raw ako pwedeng maiwan at baka gagawa na naman ako ng eksena habang wala sila. Muna, sige na po. Sasamahan ko na kayo. Matapos kong makapagpaalam kay Mama ay naglakad na kami pauwi sa bahay. May mga bitbit kaming mga dalahin na hindi naman nagagamitin kinabukasan. Habang naglalakad pauwi, nakarinig ako ng kaluskos sa gilid ng daan. Mayayabong yung talahiban sa gilid ng daanan namin at walang kabayan. Hindi ko muna pinansin ang kakaibang naririnig ko na yon. Nang sa walang ano-ano muli na naman kaming nakarinig ng ingay pero sa pagkakataong yon, hindi na kaluskusan sa gilid kundi huni ng tinatawag nilang wakwak. Sa taas ito bahagi ng talahiban. Nanindig ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nakaramdam ako ng takot kahit na hindi ako masyadong nagpapaniwala. Tinanong ko pa si Papa kung narinig niya ba ang naririnig kong huni nun. Huwag mo nang pansinin ang mga naririnig mo. Diretso lang lakad at huwag kang tumingin kung saan-saan. Dala mo ba yung itak, Manong? Tanong ni Tatay kay Tio Berting. Oo, kanina ko pa nga inihahanda Tugon naman ni Tio nun. Buti naman kung ganun. Mukhang sinusundan tayo ng alipores na yun Pati ba naman dito ang lakas ng loob talaga ng mga taong yun? Sabi pa ni Tio. Nagtatakang tumingin ako kay Tio Berting. Tapos nagtanong kung ano ang sinasabi niyang nasundan. Sinong sila? Hindi ko kayo maintindihan, Tio. Ano ba yung sinasabi niyo? Huwag ka nang magtanong pa at hindi mo rin naman maiintindihan. Tsaka, di ba? Di ka naman naniniwala. Sagot ni Tio na parang ginawa niya pa akong paslit na walang kamuang-muang nun. Ano ba naman yan, Tiyong? Kung makapagsalita naman kayo, parang bata ako na walang isip Hindi na ako nakapagsalita pa ng sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming naalarma nang may nakita kaming bulto ng isang lalaki sa hindi kalayuan sa mismong harapan namin. Nanlilimahid sa langis ang buong katawan nito at naririnig namin ang kakaibang ingay niya. Aakalain mong may halak ito sa dibdib habang sumisingap-singap sa kawalan. Doon na nawala ang kalasingan ko. Napalitan yun ng kilabot sa katawan. Pakiramdam ko ay nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok.
Kakaiba ang presensya ng taong nakikita ko. Nakakatakot. Nananapak sa ilong ang napakabahong amoy niya. Aswang? Aswang yan, Manong Berting ah. Sabi ni Papa noon. At agaran niya ng hinugot ang itak na nakasukbit sa tagiliran. Naging alerto din si Tio Berting at mabilis na hinugot ang itak noon. Ilang saglit pa ay may isa pang malaking nilalang na mapag-aakalaan mong aso ang sumulpot mula sa mayayabong na talahiban. Kakaibang laki ng asong yon at hindi yan umaangkop sa mga pangkaraniwang hayop lang. Parang kasing laki na maliit na kalabaw. Malakas yung umangil habang walang tigil sa pagtulo ng laway. Sa takot ko nga ay bahagya pa akong napaatras. Nakakapangilabo talaga ang wangis ng nilalang. Nalaki ang mga mata ko na makita kong bigla na lamang kumaripas ng takbo papalapit sa kinaroroonan namin ng nilalang na yon. Muli ay napaatras na naman ako at akmang tatakbo na sana pabalik. Pero biglang hinawakan ng aking ama ang kamay ko at sinabing, "Huwag tumakbo. Huwag ko umanong ipakita sa mga aswang na nakaramdam ako ng takot noon." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Papa. Takot na talaga kasi ako noon at parang pati ang dila ko umurong na. Hindi ako makapagsalita. Nung sipatin ko ang nilalang na kumaripas papalapit sa amin, mabilis nang nakipagbuno ang tiyuhin ko. Agaran namang sumugod ang isa pa, yung aso, at sinugod naman ito ang aking ama. Mabuti na lamang at mabilis na nakailag si Papa, kung kaya't dulo lamang ng salawal nito ang nakagat niya. "Demonyo! Napakalakas ng loob mo ah!" bulyaw ni Papa noon, habang sunod-sunod niyang inuundayan ng taga ang nilalang. Mabilis namang kumilos ito. Sa bawat pagtagang ginagawa ni Papa, mabilis yung naiiwasan ng nilalang na ito. Habang pinapanood ko na nakikipagsagupaan ng dalawa, hindi ko alam kung bakit biglang sumagi sa isipan ko si Erwin at ang isa pa nitong kasakasama kaninang hindi ko nakikilala. "Santino! Ano pag tinutunganga mo diyan? Tulungan mo yung Tio Berting mo!" Nambalingan ko nga si Tio noon. Nakita kong dinudumog na ito at pinaiibabawan habang walang tigil na pinagkakakalmot. Bagamat natatakot man ay wala na akong nagawa kundi ang saklolohan si Tio. Mabilis na akong tumakbo papalapit dito at hinambalos ng bitbit kong itak ang nilalang na yon. Tinamaan ko ito sa likuran. Narinig ko ang paghiyaw nito. Tumigil ito sa pagkalmot kay Tio at ako ang binalingan. Napaatras ako noon. Sakto namang nakakuha ng pagkakataon si Tio Berting. Mabilis na itinarak niya ang tabak sa dibdib nito. Humiyaw na naman ito at mabilis pa sa 4:00 sinuong ang talahiban noon. Agaran namang sumunod ang isa pang nilalang at ang kasunod noon ay ang malakas na huni ng wakwak sa paligid. Tiyong, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ko at tinulungan ko na siya makatayo. Umubo muna ang tiyuhin ko bago tumango at nagsalitang, "Ayos lamang siya. Medyo kinapos lang siya ng hininga kanina nung dinumog umano siya ng nilalang kaya nahirapan siyang kalabanin yon." "Lintik, tama talagang hinala ko. Aswang yung kaanak ni Mando, yung Erwin, at yung palagi nitong kausap na lalaki. Kaya pala kakaibang pakiramdam ko kanina at hindi matapos-tapos ang pag-ubo ko. Totoo pala talaga sila, Tiyong, no? Kaya pala hindi kayo kumontra nung sabihin ko na nakita ko yung biglang pag-iba ng mga mata niya. Bakit hindi niya naman sinabi sa amin, Tiyong?" "Kaya hindi ko nasabi sa inyo. Hindi pa naman ako sigurado eh. Mahirap na. Mainitin pa naman yung ulo mo. Kita mo ang nangyari kanina doon sa bahay ng kapatid mo. Kapag sinabi ko sa iyong hinala ko, baka mas lalo pang magkakagulo doon eh." Tumuloy pa rin kami sa pag-uwi at kinuha ang gamot ni Tio Berting.
Pero bumalik din kami kaagad ng medyo may masmasan ang tiyuhin ko. Pagbalik namin sa bahay ni Ate Elvira, ikinuwento namin sa kanila ang nangyaring pananambang ng kaanak na aswang ni Bayaw. Nagulat ang Bayaw ko at halatang walang kamalay-malay ito sa pinagagagawa ng kanyang kaanak noon. Nung una, nagdadalawang isip pa siyang paniwalaan ang sinasabi namin. Nagtaas pa nga ng boses Pinagbibintangan umano namin ang kanyang kaanak. Minsan na nga lang raw ang mga yun bumisita sa bahay nila. Pagbibintangan pa ng ganon. Pero noong magmungkahi ang aking ama na iharap sa kanya si Erwin at ang isa pa nitong kaanak, nang sa ganon ay magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Agarang hinanap ni Bayaw ang kaanak para alamin ang buong katotohanan. Yun nga lang, nakailang beses na nilang hinanap ni Bayaw ang dalawang kaanak nito at tumulong pa ang iba pero hindi nila mahagilap ang dalawa. Doon na napamura si Bayaw at humingi ng tawad dahil hindi niya alam na maging ang dalawa niyang kaanak aswang din pala. Ang buong akala niya ay normal pa rin na tao ang mga ito tulad ng mga pangkaraniwan. Pero nagkamali siya. Tinanong siya ni Papa kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. "Huwag mong sabihing may lahi kayong aswang," tanong ni Papa. Saglit na nagkatinginan si Ate Elvira at si Bayaw. Nawari ba ay nagtatanungan ng mga ito sa isa't isa. "Sabihin mo na sa kanila ang totoo, mahal. Kasalanan din naman kasi ito ng kaanak mo," utos ng kapatid ko sa asawa niya. Muli ay humingi ng tawad si Bayaw sa nangyari at inamin niyang may lahi silang aswang. Pero hindi lahat ng kanyang kaanak ganon. Ang iba'y umalis na sa dati nilang tirahan, namuhay ng normal at payapa sa ibang lugar. Maging siya ganon din. Umalis siya sa kanilang lugar habang hindi pa naisasalin sa kanya ng kanyang mga magulang ang pagiging aswang. Ang akala niya ay maayos ng lahat kaya inimbitahan niya ang mga kaanak na inakala niyang namumuhay ng normal. Tapos ito pa, Sir Seth. Sumabay pa si Esther noon. Inamin ng kapatid ko na buntis siya. Kaya napaisip ako na kaya siguro gigil na gigil si Erwin sa kanya. Marahil pinagpipilian ng dalawa kung sino yung bibiktimahin noon. Kung ang kapatid ko bang buntis o ang tiyuhin kong may sakit. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Bayaw sa aking ama at kay Tio Berting. Maging sa akin humingi din siya ng tawad noon dahil hindi niya talaga alam na gano'n ang mangyayari. Bueno, nangyari na ang nangyari. Hindi na natin mababalik yon. Isa pa, naliwanagan naman ang lahat. Hindi ka aswang at ang dalawang kaanak mo lang yung aswang kaya hayaan mo na. Pahabol pa ng aking ama. Wag na wag lang raw talagang magpapakita sa kanya o pumunta sa bahay ni Ate Elvira ang dalawang yon. Dahil hindi siya magdadalawang isip na gilitan ng leeg ang dalawang aswang. Hilingin lang umano ng dalawang aswang na wag magkrus ang landas namin. Naging maayos naman ang pagdiriwang ng karawan ni Bayaw at ng pamangkin ko. Nairaos yun ng matiwasay at walang gulo. Hindi na rin nagpakita pa ang dalawang kaanak ni Bayaw. Nang malaman naman ng mga kababaryo namin ang nangyayari, kinutuban silang baka ang kaanak ni Bayaw ang siyang namiminsala sa baryo namin noon. Kaya naging alerto ang lahat. Pero sa awa ng nakakataas, wala namang nangyari pang kababalagan. Matapos na mangyari yon,